Nasa Vietnam ang negosyanteng si Charlie Atong Ang ayon sa Department of the Interior and Local Government. Yan daw ang huling impormasyong nakuha ng DILG ayon kay Secretary John Vic Rimulya sa kanyang panayam sa Super Radio DZBB. Nahaharap si Atong Ang sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay Rimulya, nakaalis na ng bansa si Ang bago pa man mailabas ang warrants of arrest laban sa kanya. Dumaan daw noon sa backdoor sa Mindanao si Ang papuntang Malaysia. Gumagawa kami ng diplomatic efforts para kausapin yung counterparts namin doon. Para tignan yung mga immigration records nila kung ano doon talaga. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan ng 3 tao matapos magkagulo ang 2 grupo sa isang ilog sa Kalinog, Iloilo. Base sa investigasyon ng pulisya, lasing o mano ang mga sangkot ng magkainitan habang nagbabakasyon sa Malagumpit River sa barangay Kahigon. Tinaga ng isang lalaki ang isa pang lalaki dahilan para barilin ng isang miyembro ng Citizen Armed Forces sa Geographical Unit ang tumaga. Nadamay pa ang isang barangay kagawad na balak sanang umawat sa gulo. Isinugod sila sa ospital at nasa ligtas na ang kalagayan. Matagal nang alitan ng tinitinang dahilan ng pulisya na sanhi ng gulo. Sumuko rin kalaunan ang namaril na miyembro ng CAF Group. Wala siyang pahayag. Maharap ang mga sangkot sa reklamong frustrated homicide. Kaugnay naman sa impormasyong nasa Vietnam ang negosyanteng si Atong Ang at ang pagpapaigting sa implementasyon ng ilang ordinansa, makakapanayam natin si Interior Secretary John Vic Rimulya. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga sa lahat. Opo, unahin na po natin yung pagtuntun nyo kay Atong Ang. Kumusta po yung pakikipag-ugnayan ng DILG para maaresto na po siya? Well, through back channel, bine-verify muna namin kung doon talaga siya. Kasi intelligence report pa lang ang dumadating eh. But we will know pretty soon kung ando doon na, and if he is, we will apply for extradition for him. Itong intel report po na ito, galing po ba sa ibang bansa o sariling nakuha po natin sa ating mga intel sources dito sa Pilipinas? Siyempre, with cooperation of other individuals. The law enforcement community is a big one eh. So, we always share information. So, in this case, may nag-share na information sa amin, but we still have to verify kung totoo. Kung totoo man po, gaano po kaganda yung relasyon natin with Malaysia para ma-extradite agad kapag may mga ganitong kaso? Vietnam. Vietnam, yes po. The president is very close. The president is very close to their prime minister. Matalig na magkaibigan yan. So kung ma-verify talaga, pwede nating maumpisahan na. At tungkol naman po sa Safer Cities Initiative, may ilang grupo na nagsabi na anti-poor at posibleng magamit daw bilang paraan ng pag-abuso ng mga nasa otoridad yung implementasyon po nito. Ano pong masasabi nyo rito? Paano magiging anti-poor yan? It applies to everyone. Kahit anak ko nga, 17, bawal na rin lumabas eh. Diba? It applies to everyone. Ang bawal lang talaga. Pwede naman silang maglakbay kasama magulang, pero hindi pwede mag-isang palaboy-laboy sa kalye. Bawal na rin inuman sa kalye. Yung sa lansangan, naglalatag ng mesa ron, tapos maglalabas ng inumin nila. Bawal na rin yun. Kasi, alam mo, number 1 source of harassment yan eh. At saka number 1 source of basag gulo. So, ayan, talagang i-implementa namin, bawal na talaga. Pwede naman sa loob ng bahayan nila eh. Wala akong problema doon. Pwede sila mag-inuman doon. Diba? Pero wag na sa kalye. Public space yan. Meron na ba mga exemption? Kasi may mga nagpapaalam sa barangay? Pag fiesta, usually pinapayagan yan. Kasi one day in a year lang naman yan eh. But otherwise, hindi pinapayagan talaga yan. Sa ilalim po ng batas, ano po yung basihan dito? Kasi alam natin may mga ordinansa yung kada munisipyo, kada munisipalidad. On a national scope, paano nyo po ito implement at anong batas ang gagamitin? Well, circular na kami sa lahat ng mga LGUs, encouraging them to draft the following ordinances. Pinatay niyan sa Quezon City, Makati, yung mga dito sa NCR, meron na lahat yan. So, ini-encourage namin lahat ng mga LGUs na itayo na rin to. So, idadaan din pa rin po ito sa mga LGUs? Siyempre. Mahirap kung dadaan pa tayo national law, dami pa debate niyan ng LGU, sanggunian lang pwede na. Mapunta naman po tayo sa mataas na presyo ng krudo. Sakali mang tumindi pa yung epekto ng taas presyo ng produktong petrolyo, ano po ang mga mekanismo
na gagawin ng DILG para makatulong sa mga mapupuruhang sektor? Actually, dapat natanong dyan ng DOE at saka DTI. Sila talaga ang lead para dyan. In our case, binabawal lang namin na yung mga malalaki mga seminar na nag-out of town tabi yung mga local officials natin. Katulad last week, may nag-apply ng team building pero cruise ship sa Thailand, papuntang Malaysia. Sobra naman yun, di ba? Hindi na pwedeng ganun. So, yung mga ganyan, yung waste of government resources, inaalagaan namin sa local government. Pero otherwise, DTI tsaka DOE ang in charge yan. Itong pagtitipid po na utos ng DILG, mananatili po ba ito kahit na wala na yung krisis? Kasi yun nga, nabanggit nyo, cruise eh. Yung kanilang in-applyan. Oo nga depende nga di ba? Biro, nagkukurso pa. Di ba? Using government funds, Kaya matindi talaga eh. Team building daw nila. So, hindi na namin pinayagan yung mga ganyan. Bawal talaga yan. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. You're welcome. Yan po si Interior Secretary John Vic Rimulya. Tinanggihan ng Iran ang isinusulong na ceasefire o tigil putukan sa pagitan nito at ng Amerika at Israel. Ayon sa Iran, dapat ay tuluyang tapusin na ang gyera. Dapat din daw magkaroon ng protocol para sa ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz, pagalis ng sanctions o mga parusa, at pagkakaroon ng reconstruction. Pakistan ang mediator sa isinusulong na 45-day ceasefire. Ayon sa isang source ng Reuters, kausap ng Army Chief ng Pakistan, sina US Vice President J.D. Vance, Special Envoy Steve Witkoff at Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Sa ilalim ng panukala, magiging epektibo agad ang tigil putukan at bubuksan muli ang Strait of Hormuz. Susundan niya ng 15 hanggang 20 araw na negosasyon. Wala pang tugon ng Amerika sa pagtanggi ng Iran sa ceasefire, pero sinabi ni US President Donald Trump na kayang i-take out ang Iran sa loob ng isang gabi. Nangako rin siyang sisirain ang mga mahalagang infrastructure ng Iran gaya ng power plants at tulay. Tumaas po ng 10 piso ang kada kilo ng karneng baboy sa Marikina Public Market. Ang pork kasim ay nasa 350 pesos per kilo. Ang liempo naman, 400 pesos per kilo. Bunsod po ang taas presyo ng tumaas na transportation cost at mega oil price hikes. Sabi po ng nagtitinda, dapat ay 20 pesos hanggang 30 pesos per kilo ang itataas nila. Pero inako na nila ang bahagi niyan para hindi raw mabigatan ang kanilang mga customer. Batay sa latest DA price monitoring sa ilang palengke sa Metro Manila, naglalaro ang presyo ng pork kasim mula 210 pesos hanggang 280 pesos per kilo. Habang nasa 320 pesos naman hanggang 450 pesos ang per kilo ng liempo. Nag-uwi po ng 22 gintong medalya ang mga Filipino powerlifter mula sa 2026 East and Southeast Asia Classic Powerlifting and Bench Press Championships na idinaos po sa China. 12 atleta ng Pilipinas ang sumabak sa torneo. Nag-uwi rin sila ng 10 silver, 4 na bronze medals at 3 special awards. Nakapag-ukit pa ng 2 bagong national records ang Pinoy team. Dahil sa winning streak, kumpiyansa ang grupo na magiging masigla at matagumpay ang kanilang pagsabak naman sa Asia Junior Championships sa Mayo. Buaya, buaya. Naispatan nitong Sabado ang isang buhaya sa ilalim ng isang stilt house sa Barangay Buwan sa Panglimang Sugala, Tawi-Tawi. Kinatakot yan ng mga residenteng nakakita sa buhaya. Maya-maya, umalis din ang buhaya. Ayon sa video uploader, high tide noon nang makita ang buhaya. Hinala nila na target nito ang mga manok sa bahay. Sabi ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, marami talagang buhaya sa lugar kaya pinag-iingat ang mga residente. I-report din daw kung may nakitang buhaya ngunit huwag itong saktan o patayin. Bawal ang pananakit at pagpatay sa buhaya sa ilalim ng Wildlife Resources and Conservation and Protection Act at maikaukulang parusa. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang padre de pamilya matapos barilin sa kanilang bahay sa barangay Mileb sa Raha, Buayan, Maguindanao del Sur. Sugatan naman ang kanyang asawa at isang taong gulang na anak na dinala rin sa ospital.
Ayon sa pulisya, nangyari ang pamamaril kahapon ng madaling araw. Bigla na lamang silang pinaulanan ng bala ng mga suspect mula sa labas ng kanilang bahay. Agad tumakas ang mga suspect. Patuloy ang investigasyon. Ready na si PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Second Big Placer, Heath Hornales, sa kanyang upcoming fan meet sa April 19. Ano nga ba ang dapat i-expect ng kanyang fans? Other than me singing po or magbanding po with all the fans and thank them po, meron din po akong super amazing big announcement po doon. Kaya hope to see you guys there. Kaya naman abangan daw yan sa Heath Wave, the Ultimate Fan Jam, April 19, 7 p.m. sa the SM North EDSA Sky Dome. Looking forward din si Heath na makawork si Kapuso Big Placer Caprice Cayetano. Natanong din siya kung kumusta ang kanyang pagbabalik sa acting. Napanood na kasi kagabi si Heath sa episode ng GMA Prime action series na Never Say Die. Gumaganap siya na si Keith na nakababatang kapatid ni Rahil Birria as Peter. Fun and na-enjoy ko po yung set. It was really magaan po and parang nakaka-refreshing po makabalik sa acting. Muling gumawa ng kasaysayan ng manned mission sa buwan ng NASA na Artemis 2. Bukod kasi na ito ang kauna-unahang manned mission ng Amerika matapos ang mahigit 50 taon na break nito ang record para sa pinakamalayong distansya ng tao mula sa daigdig. Ang dating record na set ng Apollo 13 noong 1970. Ngayon, na-break ito ng Artemis 2 sa distansyang mahigit 406,000 kilometers o mahigit 6,600 kilometers na mas malayo mula sa record noon. Sa pagpapatuloy ng 10-day mission ng NASA roon, pinangalanan ng 4 na astronaut ang ilang crater sa buwan. Inaasahan itong matatapos sa April 10.